Ako na magdadala nito. Ani Troy at hinawakan ng art materials na nasa kanyang kamay. Ngunit tulad kanina na magpresenta itong buhatin si Cassie ay walang pagdadalawang isip niyang tinanggihan. Hindi na ito nagpumilit pa at minabuting sumunod na lamang sa kanya. Maingat niyang inihigaan dalaga sa malambot na kama nang sa wakas ay marating nila ang kanyang silid. Tumango siya sa pinsan. You can go now. I will take care of her. Anya, hindi ako pwedeng umalis. Alam kong kapag hindi mo napakalma ang sarili mo, ay hindi magiging maayos sa lahat. What if you hurt her? Seryosong pahayag nito na ikinatigil niya. Muli niyang ibinalik ang tingin sa dalagang mahimbing na natutulog. Ilang minuto lumipas, nakatitig lamang siya sa maamo nitong muka. I won't hurt her, he said. I know, I can't hurt her. Puno ng kasiguraduhang tugon niya. Bakas ang pag-aalinlangan sa mukha ng pinsan, ngunit tumango pa rin ito at tinapik ang kanyang balikat. I trust you. And he left. Balot na balot ng katahimikan ng buong silid habang siya'y pilit, paring pinakakalma ang sarili. Ang namumuong pawis sa noo ay kanyang pinunasan, bago tumayo at kumuha ng sariling damit sa kanyang closet. Pagkabalik sa kama ay maingat niyang binihisan ng dalaga. Dahil sa laki ng damit ay tila iyon naging bestida para dito. Sununod niya ang pagsuot dito ng kanyang boxer short. Nang makontento, sa lagay nito ay binalot niya ito ng makapal na kumot. Naupo siya sa gilid dito at natulala sa regalong bigay mismo ng dalaga. Nakapatong iyon sa bedside table at nasa maayos pa ring balot. I can't understand, he said to himself. Huwag niyo po ako sasaktan. Natigilan siya sa akmang pag-iwan dito nang marinig niya ang takot nitong boses. Nagsimula itong manginig at umiyak. Agad niya itong dinaluhan at ang balak niyang pag-alo dito ay nauwi sa yakap na mahigpit siya nitong kabigin sa leeg at nagsumiksik sa kanyang katawan. I won't hurt you, bulong niya. Umiiyak pa rin ito kaya natili na lamang siya sa tabi ng dalaga. Sinimulan niyang haplusin ang buhok nito upang pakalmahin. Kasabay noon ay ang pag-hum niya ng kanta. Gumalaw ang dalaga at bahagya siyang natigilan na magkasalubong ang kanilang mga tingin. Gising na ito at ang namumungay na mga mata ay nakatutok na sa kanya. Fart! Namamaos na bulong nito at mas lalo naging masagan ang pagdaloy ng mga luha. Baka sa mukha nito na hindi makapaniwala sa presensya niya. Yes, it's me. Anya, tumango ito. Sinandig ang mukha sa kanyang leeg. Sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Ang sakit-sakit kasi sa dibdib kapag may taong ayaw sa akin. I know I can't please anyone pero ang bigat kasi sa loob. Please. Pagmamakaawa nito. Nakatitig lamang siya dito. I buy you a gift na, kaya friends na tayo. I will be a good girl. At hindi na ako magiging makulit. Sabi pa nito nang hindi siya magsalita. Bakit gustong-gusto mo na patawarin kita? Tanong niya. Sumimangot ito. I want us to be friends. Ayoko na may kaaway. Okay. Okay? So you're not mad at me na? Friends na tayo? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Dahan-dahan siyang tumango. Yeah? But in one condition. Game! What is it? Agad na naging masiglang itsura nito at napaupo dahil sa tuwa. Tiningnan niya ang mukha nito na parang tinatansya ang maaari nitong maging reaksyon. Can you tell me what happened? Sa ulit tanong niya. Bahagyang natigilan ng dalaga ngunit nakangiti pa rin. Kanina? She asked. Fort nodded. Bakit napunta ka sa lugar na yun? Ngumuso ito. Namimili kasi kami ni Ate Edith sa wet market kanina. It is called wet market kasi nga basa siya tapos madumi ang ibang parts niya. Then? Tapos naisip kita. Mas lalo lumapad ang ngiti nito sa mga labi na siyang ikinakunot ng noo niya. Galit ka sa akin kaya I think na kapag binigyan kita ng gift ay magiging bati na tayo. Nagtanong ako kay ating tindera kung meron silang art materials pero wala daw silang tinda na ganun. Bakit art materials ang naisip mo regalo sa akin? Hindi niya napigilang itanong. May kislap ng saya ang dumaan sa mga mata nito at nakapagtitigan sa kanya. I love arts. So nang naisip kita, yun agad ang pumasok sa isip ko. My daddy said kasi, if you really want to give a gift to a person, then give him or her your love. Humagikik ito. I love arts, so that I gave you an art materials which is related in it.
Tango lamang ang kanya isinagot na ipinagkibit-balikat ng dalaga. Nagpunta ako sa pinakamalapit na mall na itinuro ni ating tendera. Then I was happy kasi nakabili ako. Paglabas ko, pumara ako ng taxi tapos sinabi kong dalhin niya ako sa pinuntahan ko kanina. Napapakamot ito sa ulo at panay ang kagat sa ibabang labi kapag may pagkakataon na humihinto sa pagkukwento. And? Hindi naman niya ako dinala doon, kundi sa marami mga damo. Ang layo nga ng biyahe namin eh. Tapos natakot ako kasi hinihingi niya ang dala ko mga pagkain na binili ko sa wet market at yung art materials. Pinilit niya ako kaya umiyak ako sa takot. Tapos ibinigay ko sa kanila mga foods. Tapos may dumating na mga kasama niya, tiningin nilang art materials pero hindi ko talaga ibinigay. Tinutukan nila ako ng kutsilyo at pinahubad. Pumayag ako magubad basta wag lang nilang kunin yung gift ko para sa'yo. Sinubukan nitong punasa ng mga luhang nalaglag ngunit baliwala lamang iyon dahil sa may panibago na namang umaagos. Naikuyom niya ang mga kamao dahil sa tanawin. Did they rape you? Halos hindi yun lumabas sa kanyang bibig. Umiling ang dalaga habang parang batang panay ang punas ng mga luha. Tila siya nabunutan ng tinik sa lalamunan at bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa katotohanan hindi ito pinagsamantalahan. Then why are you crying? I am scared. But at the same time, happy kasi never nilang nakuha yung gift ko para sa'yo. Para sa'yo yun eh. At may kasama yung love. Anito. Kahit wala akong damit at kinuha nila yung foods, it's okay lang basta importante may gift ako sa'yo at bati na tayo. Halos mabuwal siya sa kinaupuan ng dambain siya ng yakap. I'm crying kasi baka mas lalo ka magalit sa akin kapag wala akong gift para sa'yo. Mas takot ako dahil galit ka sa akin. Kaysa ang kuhanan nila ako ng foods at damit. Tumikim siya at inihiwalay ito sa kanyang katawan. Naalala mo pa ba mga mukha nila? Bagay itong napaisip bago tumango. Yup. Bakit? Can you describe them para may panghuli ko at mapagbayaran nilang ginawa nila sa'yo? Seryosong-seryoso ang kanyang mukha tila papatay na ng kahit na sinong humarang sa kanyang daraanan. Kahit natatakot ay umiling si Cass at yumuko. Ayokong mahuli sila. What? I know naman that they are just skipit kaya ginawa nila iyon. I understand them. Kawawa naman sila kung huhulihin mo. Pero hindi tama ang ginawa nila sa'yo. Hindi pa awat na tugon niya. Alam na alam ng dalaga na kayang-kaya niyang hanapin at ipakulong habang buhay ang mga taong may gawa noon. Ano pat, isa siya sa pinakasikat na abogado sa bansa kung hindi niya maibibigay ang katarungan para dito. I'm okay na kaya wag mo nang palakihin ang gulo, please. Please? Nakanguso ito habang paulit-ulit na ikinukurap-kurap ang mga mahahabang pilikmata at nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya at kahit hindi sang-ayon ay tumango pa rin siya. I will hunt them, whether you like it or not. Anya sa sarili. Muli itong sumandal sa kanya at ilang sandali lang ay dinig na niya ang paghilik nito. Napatitig siya sa palad na humahaplos sa buhok ng dalaga at malalim siyang napabuntong hininga na makitang kumalma na iyon at naging normal nang muli ang kanyang paghinga. Kinabukasan, napapakamot sa pisngi na nagising si Cassie. Umikot-ikot siya sa ibabaw ng kama at napatili nang bigla siyang mahulog. Napadaing siya at napahawak sa puweta na siyang unang tumama sa sahig. Nalaki ang kanyang mga mata nang makarinig ng tinig at agad na bumaling sa pinanggalingan nito. Sa ibabaw ng kama, nandoon nakahiga ang lalaking hindi niya kalaing makikita niya. Si Attorney Fort Miller, lying on the bed comfortably. Nakasuot ito ng puting sando at ang ibabang parte ng katawan ay nababalutan ng kumot. Ang mga braso nito ay nakataas at siyang ginawang unan dahilan upang mas lalong madipina at makita magandang hubog nito. Napakurap siya ng ilang ulit at nang masigurong hindi lamang siya namamalikmata, ay nahihiya siyang napakamot sa ulo. Good morning, Kuya Fort. Bati niya habang ito'y titig na titig sa kanya. Kumunot ang noon nito ngunit tumango pa rin. Anong ginagawa mo rito? She stupidly asked. Nagsalubong naman ang mga kilay nito. This is my condo, lady. Ipinalibot niya ang tingin sa kabuuan ng silid na kanilang kinaroroonan. Napangiwi siya na makitang hindi nga iyon ang maid's quarter na kanyang tinutulugan sa bahay ng kanyang mga amo.
Nasabi niya nang maalala ang nangyari. Sorry nga pala sa nangyari kagabi. Anya, just clean up. Sali pa'y utos dito at naupo. Ihatid na kita. Mabilis ang kanyang pagpayag. Pero bati na tayo, okay? Yeah? Napahagikik siya at kahit nananakit ang balakang ay nagawa niyang magtatalon sa kama dahil sa tuwa. For friends na! Dali niya habang napapapalakpak pa. Wala siyang inhibisyon sa pagpapakita ng kasiyahan kahit na ang kanyang buhok ay gulong-gulo at ang damit na suot ay wala sa ayos. Stop it! Saway ng binata pero hindi niya ito nagawang pakinggan. For friends ni! Dali niyang muli. Kapag hindi ka tumigil, magagalit ulit ako sa'yo. Seryosong pahayag nito. Dahil doon ay natigilan siya ngunit namali ang kanyang pagtapak sa higaan. Natapilok ang kanyang kaliwang paa dahilan para mawalan siya ng balanse at bumagsak sa ibabaw ng binata. Ouch! Daing niya. I told you. Bakas ang lamig sa tinig nito kaya lumingon siya. Dahil sa kanyang ginawa hindi sinasadyang nagkasalubong ang kanilang mga labi. Lingid sa kanyang kaalaman na ilang pulgada lamang ang layo ng kanilang mga muka nang siya'y bumagsak sa ibabaw nito. Napasinghap siya at napaawang ang mga labi dahil sa sobrang gulat sa mabilis na pangyayari. Bakit ang lambot? Nagtataka niyang tanong sa sarili. Akbang lalayo siya dahil sa takot na magalit na naman ito pero hindi natuloy ang kanyang balak nang kabigin nito ang kanyang batok at diinan ang paglalapat ng kanilang mga labi. Dahil sa pag-awang ng bibig ay naging malaya itong mas palalimin pa ang paghalik na ginagawa sa kanya. Hindi maampat ang kakaibang tibok ng kanyang puso at pag-iinit ng kanyang katawan. Para iyong sasabog anumang oras. Pareho silang hinihingal nang sa wakas ay pakawalan siya nito. Brush your teeth. Ang pangit ng lasa. Tugon ito bago siya iwan. Napatili siya. Bakit niya nilasahan? We're going to mall. Tugon ang binata na lula na sila ng sakyan nito. Tango lamang ang kanyang isinagot. Nakapagtatakang hindi man lang siya nabakasan ng tuwa sa sinabi nito gayong gustong-gusto niya magpunta sa mall at sa kahit ano lugar na marami mga tao. Talaga bang pangit ang lasa? Nakanguso niyang tanong sa sarili habang abala sa pagtingin sa salamin na nasa harapan. Dahilan kaya hindi niya gaanong napagtuunan ng pansin ang mga sinasabi ng binata. Ngumanga, sikasi at sinilip ang loob ng parte ng kanyang bibig at ilang ulit na huminga. Di naman mabaho ah. Anya at abala pa rin sa pinaggagawa. Mas lalo niyang nilakihan ang pagnganga. Wala naman akong bulok ng ngipin. Bulong niya. Paulit-ulit siyang huminga sa kanyang palad at mas lalong napapasamangot kapag wala siyang naaamoy na kakaiba. What are you doing? Napalingon siya sa binata na abala sa pagmamaneho. Umahaba ang kanyang nguso na nagsalita. Di naman mabaho ang hininga ko, kaya bakit nasabi mong pangit ang lasa ng teeth ko? Wala namang bulok eh. Yamot niyang sagot. Stupid. Hindi niya iyon pinansin. 3 times naman ako nagbabrush ng teeth. Anya. Wala siyang ibang bukang bibig kundi ang mga ngipin at pati ang hininga. Seriously? Tingnan mo nga ulit. Bigla niyang inilapit ang muka sa mukha nito. Nagulat ang binata kaya hindi sinasadyang naapakan niya ang preno. Ilang ulit itong nagmura nang muntik na siyang mapasubsob sa dashboard lalo at hindi siya nakapagsuot ng seatbelt. Mabuti na lamang at naging maagap ito sa pagsalo sa kanya gamit ang sariling katawan. Gusto mo bang mabangga tayo? Asik nito kaya napakurap-kurap siya dahil na rin sa gulat. Hindi naman kasi pangit ang lasa ng teeth ko eh. Apilan niya. Especially na nag-toothbrush na ako. Ngumanga siya at hiningahan ito sa mukha na ilang dangka lang ang layo sa kanya. See? Mabango diba? So bakit magiging pangit ang lasa? Nagsalubong lamang ang makakapal nito mga kilay ngunit hindi nagsalita. Iniayos nito ang kanyang pagkakaupo at ito na mismo nagkabit sa kanya ng seatbelt. Napasimangot siya. Hindi naman pa. Mababangga na tayo lahat. Yan pa rin ang iniisip mo? Seryoso nitong tugon bago nagsimulang paandarin muli ang sasakyan. Don't do that again. Umalukip-kip siya at hindi na kumibo pa. Hindi niya gusto na pangit ang lasa ng kanyang mga ngipin dahil ang ibig sabihin noon para sa kanya ay mabaho ang kanyang hininga at hindi mabuti ang taong bad breath. Ilang minuto ang naging katahimikan sa pagitan nilang dalawa nang marinig niya ang pagbuntong hininga ng binata.
Saka nito inhimpil ang sakyan sa gilid ng daan. Come here. Utos nito. Nagtataka siyang napatingin dito na nakadipa ang mga braso. Nalilito man ay inilapit niya ang katawan. Hindi kumukurap na pinagbasta niya lamang ang gagawin nito. Napapitlag siya nang sa isang iglap ay nasa batok na niya isang kamay nito at ang isa pa ay pumulupot sa baliit niyang bewang. Let me taste it again. Nito? Ang ano? Let me taste your lips. Hindi pa man siya nakakasagot ay nasa bibig na niya mga labi nito. Open it. Bulong nito sa pagitan ng paglalapat ng kanilang mga labi. Ramdam niya ang hangin na ibinubugan nito at nakakakiliti iyon. Sunod niya sinabi nito. Dahan-dahan niyang ibinuka mga labi at agad niyang naramdaman ang paglalim ng halik nito. Napakapit siya sa maskuladong braso ng binata at mariing napapikit habang ito ay bahagyang gumagalaw ang mga labi. Hindi niya alam kung gaano katagal na magkahinang ang kanilang mga labi ngunit kapos ang kanilang mga hininga nang pakawalan siya nito. It's sweet. Nito nang humiwalay sa kanya. Dahan-dahan siya nagmulat ng mga mata at tumambad sa kanyang paningin na mukha ng pinakagwapong nilalang na nakilala niya. Seryosong-seryoso itong sinalubong ang kanyang mga tingin. Ramdam na ramdam niya pa rin ang hangin na tumatama sa kanyang mga labi dahil sa hinangan nito. Ilang ulit na napalunok ang dalaga kasabay ng walang ampat na pagwawala ng kanyang puso. Halos mabingi siya sa lakas ng tibok nito habang nakatitig sa perpektong mukha ng kaharap. Naduduling ako. Anya at bahagya itong itinulak palayo nang sa ganoon ay maibsan ang kabang nararamdaman. Masarap, sabi nito. Ha? Nagkibit balikat ito at muling binuhay ang ignition ng sakyan. Hindi na pangit ang lasa. Bumaling ito sa kanya. Masarap na. Really? Tuwang-tuwang tanong niya nang makuhang ibig nitong sabihin na sinagot naman ito ng simpleng tango. Sa'yo rin? Masarap eh. She said. Bahagyang umawang ang labi nito dahil sa huling sinabi niya. Akala ng dalaga ay may sasabihin nito ngunit muling itinikob ng binata ang namumulang mga labi at hindi na kumibo pa. Napatili siya at masayang napakapit sa braso ni Fort. Ano gagawin natin dito? Halos mabali na ang kanyang leeg dahil sa pagkakatingala nito habang aliw na nakatingin sa malaking gusali ng isang sikat na mall. I will buy you some clothes. Sagot nito at bahagyang pinasadahan ng tingin ng suot niya. Ang pag-aari nitong puting long sleeve na umabot hanggang sa kalahati ng kanyang hita at nakapaloob doon ang boxer short nitong natabunan na ng damit dahil sa ikli. But I have my clothes na. Binilhan ako ni Kuya Pip at ni Ate Laika at Kuya First. Nakakahiram din naman ako ng damit kay Edith eh. You don't have to buy anything for me. Ang importante friends na tayo. Tugon niya at masayang kumapit sa kamay ni Fort. Mag-aalala sila kapag nakitang ganyan ang suot mo. Bahagyan itong inayos ang botones ng kanyang damit dahil hindi maayos na nakakabit at kita na ang kalahati ng kanyang dibdib. Behave, or else I will get mad. Mabilis siyang tumango at ikinurap-kurap ang mga mata. Yes, attorney. Sabay hagik-hik. Dala ng excitement ay walang pakundangan niyang hinila ang binata papasok sa naturang establishmento. Malaking-malaki ang kanyang pagkakangiti dahil sa galak at tuwa. Marami mga tao na siyang may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Napatalon siya sa tuwa nang mapadaan sila sa isang kilalang fast food chain at doon nakita niyang may pulang mascot na sumasayaw. Malaki ang puwet nito at may puting kapa na nasa ulo. Malalaki ang mga bilugang mata at matambok ang mga pisngi. So cute. Bumitaw siya sa pagkakahawak sa binata at balak man siya nitong pigilan ay agad na siyang nakihalubilo sa mga kabataang natutuwa rin sa panonood ng mascot. Pumapalakpak na sumabay siya sa pagsayaw. Iniindak niya ang balakang at puwetan habang panayang hagik-hik. Itinaas niya mga braso at walang inhibisyon na sumayaw ng sumayaw. Walang pakialam kahit na pinagtitinginan na siya ng mga tao. Ang lahat ay nakangiti sa kanya na mabilis naman niyang sinusuklian ng magandang ngiti. Wait lang. Anya sa mascot na nakikipagsabayan sa kanya ng sayaw. Nilungon niya ang pinagalingan nila ng binata at nakita niya itong pranteng nakatayo doon habang diretso ang tingin sa kanya. Nasa loob ng bulsa ng itim nitong slocks ang magkabilang kamay at seryosong nagmamasid. Attorney! Pagtawag niya. Patakbo siya lumapit dito at naglalambing na humawak sa kamay. Let's dance! Aya niya. No.
Agad namang tanggi nito. Napanguso siya. Sige na, let's dance. Ang ganda-ganda kaya ng sayaw nila. Pamimilit niya pero iling lamang ang sagot nito. Ang panguso ay nauwi ng tuluyan sa pagkasimangot. Please? Pretty please? Sayaw na tayo. Ungot niya. No. Sige na, attorney. Titikman ko mamaya ang mouth mo. Alok niya. No. Iyahag kita. Agad niyang iniyakap ang mga braso sa maskulado nitong katawan. No. Sige na. No. Bumagsak ang kanyang balikat dahil sa walang pagbabago nitong sagot. Naiiyak na napatingin siya sa mga kabataan at mascot na masayang nagsasayaw. Napabuntong hininga siya habang nakayuko at ilang sandali pa ay pilit niyang inginingiti ang mga labi bago muling humarap sa binata. Let's go na. Bili na tayo ng clothes ko tapos uwi na tayo. Aya niya saka naunang humakbang para humanap ng pinakamalapit na butik. Nagtingin-tingin siya sa paligid at pilit na nililibang ang sarili sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga taong abala. Ngayon lamang siya nakapunta sa lugar na maraming tao kaya't kahit naging mabigat ang kanyang loob ay panandalian lamang dahil agad din iyong napawi. Para sa kanya ay nakakagaan ng damdamin na makakita ng mga taong masasaya. Kuya Fort, tara! Natigilan siya sa sanay pag-aya sa binata papasok sa butik na una niyang nakita dahil hindi niya ito nakita sa kanyang likuran. Kaya nagpalingali nga siya sa paligid habang nilulukob ng pangamba. Nasaan na siya? Tanong niya sa sarili. Malalaki ang naging paghakbang niyang pabalik sa daan na kanyang tinaha kanina. Hindi niya mapigilan ang pagmamasid sa paligid sa kaisipang nasa tabi-tabi lamang ang binata at baka may binibili lamang ito. Habang papalapit ay nabubuhay na naman ang galak sa kanyang kalooban dahil dinig na naman niya ang masayang kanta na nagmumula sa fast food chain kung nasaan siya kanina. Napapapalakpak siyang nakipagsiksikan sa mga taong abala sa panonood. Papa! Dili na isang bakla kaya napanguwi siya dahil malapit iyon sa kanyang pwesto. Akin ka na lang! Dili pa ng isa. Seryoso mukha nito na nakabaling sa mga manunood na tila may hinahanap. Patuloy ito sa pagkendeng ng balakang. Nasa magkabilang bewang mga kamay habang ang gwapong mukha ay seryosong-seryoso. Sa lubong ang mga kilay at kunotang noo. Napahagikik siya nang makabawi sa pagkabigla dahil sa pagmamasid sa galaw ng binata. Napaka-sexy nito kahit na hindi bagay sa masayang tugtog ang tabas ng nakasimangot na mukha nito. Mas lalo nagtilian ng mga tao nang gumiling ang mga ito. Samantalang siya'y mariing kagat ang mga labi upang pigilan na kumuwala ang halakhak. So yummy! Dili na mga grupo ng mga bakla. Tuluyang napahagalpak ng tawa si Cassie nang sa wakas ay mapatingin ang binata sa kanyang pwesto at nagkasalubong ang kanilang mga tingin. Napangiwi ito na nauwi sa pagmuso habang sumasayaw. Attorney! Sigaw niya habang patuloy sa pagtawag. Mas lalong sumama ang timpla ng mukha nito pero gwapong-gwapo pa rin. Hindi ka duda-dudang tinitilian ng kahit na sino. Napaka-perpekto nito at hindi niya akalaing sasayaw ito ng ganoon. For Patty's sake, his Attorney Fort Miller, the most famous and multi-billionaire bachelor from the Miller clan. Natatawang humakbang siyang papalapit dito habang ginagaya ang pag-indak ng balakang na siyang ginagawa ng mga sumasayaw. Ngiti-ngiti siyang lumapit sa binata. Hey, attorney! Nangaasar na bati niya. Hindi may kakailan, sobrang sayang lumulukob sa kanyang dibdib kasabay ng kakaibang tibok ng kanyang puso na halos nakasanayan na niya sa tuwing malapit sa binata. You will pay for this. Aroganteng sagot nito bago siya hapitin sa bewang at sumabay sa pagsayaw. Huh? Hindi na ako nagpumilit nung sinabi mong ayaw mo eh. Anya habang pilit na sumisimangot ngunit hindi niya talaga magawang itago ang ngiti sa mga labi kaya mas lalong sumama ang tingin nito sa kanya. How can I resist your small childishness? Bulong nito. Ang mukha ng binata ay halos nakasubsob na sa kanyang batok. Nasa likod niya pa rin ito. Hala, wala naman akong ginawa eh. Exactly. Wala ka pang ginagawa pero hindi na kita matiis. Puno ng dingtugon nito na tila napakalaki yung kasalanan ng mga salitang sinabi nito. Hindi mo ako matiis? Di ako naniniwala. Galit ka nga palagi sa akin eh. I'm not mad. Nilungon niya ito at napakurap-kurap na naman siya nang magkalapit ang kanilang mga muka. I'm just irritated. Well, you will pay for this. Masungit na tumaas ang kilay nito. Wala akong pambayad.
Angal niya dahil totoo namang wala siyang kahit nising kung duling na may babaya dito. Isa pa, di ko naman kasalanan kung bakit sumayaw ka eh. Kung namang may gusto nito. Shut up. Saway nito. Just hug me. Kiss me. That is more than enough. Bayad ka na. Dahan-dahang umangat ang sulok ng labi nito pero hindi na niya iyon naabutan pa dahil sa sobrang bilis. Did he really smile to me? You should eat. Ayaw. Just eat, lady. Ayaw nga. Ungot niya at inarapan ang binatang kaharap. Abalang-abala siya sa pagtingin sa burger at fries na nasa kanyang harapan. Halos ilang minuto na siyang nakatunganga habang paulit-ulit na lumulunok. Kahit gutom na gutom ay ayaw niyang galawin ng pagkain dahil nangihinayang siya sa maayos na pagkakapatong nito sa mesa. Ngayon lamang niya naranasan ang ganitong pagkakataon kaya sinusulit niya ang pagtitig sa pagkain. Pakiramdam niya mawawala ang kanyang kasiyahan kapag kinain iyon. Ngayon nga lang ako nakakita nito kaya ayokong kainin. Napapanguson tugon niya at muling umirap sa binata na masama na ang tingin sa kanya. Alam niyang malapit nang maputol ang pisi ng pasensya nito pero hindi siya natatakot dahil ayaw niya talagang kumain kahit kumakalam ng kanyang sikmura. Narinig niyang pagbuntong hininga nito at ang bahagyang paghilot sa sentido. Fine. Pagkoy tugon ng binata nang makitang wala talaga siyang balak na makinig dito. Ibibili kita ng marami kapag kinain mo yan. You should eat your breakfast. Cause it's already 9 o'clock. Nagningning ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. Ngunit muli din siyang napasimangot. Pero ayokong kainin ito kasi ito ang unang pagkain na binili mo sa akin. This is your gift from me. And I want to treasure it kasi nga galing sa'yo. Ngumiti siya. So childish. Napapailing na tugon nito at inilapit sa kanyang spaghetti para dito. Just eat and I will buy another gift for you. Anything you want. Really? Napapapalakpak siya. Yeah? Kapag naubos mo lahat, ibibili kita kahit na anong gusto mo. Anything? Paninigurado niya na sinagot naman ito ng tango. Anything. I want you. Walang kurap na sambit niya habang nilalaro ang pagkain na nasa harap. What? Baka sampag ka bigla sa gwapo nitong muka. Kakainin ko itong lahat. You said you will give me anything I want. Then I want you. So, meaning, ibibigay mo sa akin ang sarili mo? Napatikim ito at nakipagtitigan sa kanya. You sure? You want me? Yup, I really want you. Mas lalo lumapad ang ngiti sa kanyang mga labi. You're crazy for saying that. Ano bang masama doon? I want you to be my friend. Wala kasi akong friend na masasabi kong akin talaga. Hindi naman kasi ako sanay na may nagbibigay sa akin ng kahit na ano. Bumakas ang lungkot sa kanyang inosenteng mga mata. I don't want you to be my friend. Seryosong tugon ng binata. Ramdam niya ang pagdaan ng kirot sa kanyang kalooban ngunit agad niya iyong tinakpan ng masuyong ngiti. I know. Tulad ng sabi ng daddy ko, hindi lahat ng taong makikita ko ay magugustuhan ako. Hindi lahat ay magiging kaibigan ko kahit nagustuhin ko. I can't please anyone to like me pero ikaw, gustong gusto kitang maging kaibigan. But unfortunately, ayaw mo. Sinimulan niyang kainin ng spaghetti na hindi tumitingin sa binata. Hindi niya alam kung ilang minutong katahimikan pumagitna sa kanilang dalawa at binasag iyon ang tikhim nito. Napaangat siya ng tingin sa binata at nakita niyang titig na titig ito sa kanya kaya napilitan siyang ngumiti. I'm yours, he said. What? Naguguluhang tanong niya. I don't want you to be my friend. But? Muli itong napatikhim. I'm yours. Nanlaki ang mga mata niya nang maintindihan ang gustong ipakahulugan nito. Seryoso? Do you look like I'm kidding? Tumaas ang kilay nito kaya napabungisgis siya. No, wala nang bawian ha? Dahil sa tuwa ay dinamba niya ito ng yakap. Oh, may friend na ako. Paulit-ulit niyang sabi. I'm not your friend. Apilan nito at inalis ang pagkakapulupot ng mga braso niya sa balikat nito at ibinalik siya sa pagkakaupo sa kanyang pwesto. Always remember that I don't want you to be my friend. Itatak mo yun sa isip mo. At pinitik ang kanyang noo. Napanguso siya pero kahit ilang ulit pa nitong sabihin na ayaw nito maging magkaibigan sila, ay hindi nawala ang tuwa sa kalooban niya. Masayang-masaya siya dahil may isang taong masasabi niyang kanya. Yes, attorney.
Anya sabay saludo. Mas lalo siyang napabungis-ngis nang makita niya ang bahagyang pagangat ng sulok ng labi nito na tila nagpipigil ng ngiti. Stop giggling. Just finish your food. Nito. Yes, attorney. Anya. Ganado siyang bumalik sa pagkain kahit nandoon pa rin ang panghihinayang niya sa mga ito.